bibihirang darating yung opportunity na merong katulad ni PRRD na ganito, which na may pagmamahal, may kakayanan at hindi korap. Galit sa adik, galit sa rebelde, galit sa komunista. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Coach Oli mga kababayan. Talagang ginagamit ang lahat ng mga resources ng bangag na administrasyon, mapigilan lamang ang mga malalakas na kandidato na mailuklok sa 2025 senatorial election. Na pati itong si Pastor Kibuloy no mga kababayan, balak di umanong i-disqualify dahil sa kasong kanyang kinaharap. Pero hindi pa naman convicted itong si Pastor, no? At nasa investigasyon pa ito. Ngunit ngayon pa lamang mga kababayan, puro na pananakot at pangipit ang ginagawa sa kanya dahil alam nila na kaibigan ito ni Tatay Digong. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, kamukha ng winika ni Madam Maharlika, nasa mapanganib na sitwasyon ngayon ito si Pastor Kibuloy, no? Na nakakatakot isipin na baka may mangyaring masama sa kanya, lalo na't nakikitang malaking banta din ito sa Senado. Na ang tanging magagawa na lang natin talaga mga kababayan, ipanalo, straight vote ang mga ini-endorsong tao nila VP Sara at FPRRD. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Tatandaan po natin mga kababayan ko, listen to this carefully. Listen to this. Napaka-importante nito. Ang pagkakataon, ang opportunity na may darating na leader sa bansang Pilipinas ay bihira lang. Doon sa mga nabubuhay, mabibilang nyo sa daliri nyo ang tunay na leader na may pagmamahal sa taong bayan. Kasi maraming may pagmamahal sa bayan pero walang capacity mag-lead. Hindi totoong leader. Mabait na tao, di ba? Nakakarinig kayo ganyan. Mabait na tao, mapagmahal sa tao, and yet hindi totoong leader. Meron naman totoong leader. Abusado naman. Mapang-api naman. Mayabang naman. Corrupt naman. Bibihira yung mga katulad ni PRRD na dumating sa atin. Na totoong leader, hindi weak gaya ng ibang presidente, totoong leader, and yet may pagmamahal sa taong bayan. Galit sa adik, galit sa komunista, galit sa rebelde. May pagmamahal sa taong bayan, bihira yan. At maganda nga yung grinab ng mga Filipinos. Ang masama nito, nakatikim na tayo ng presidenteng katulad ni PRRD. Nakaalis na tayo sa cancer. Parang cancer ang tingin ko rito sa bansang Pilipinas. Nakaalis na tayo doon sa cancer na trapo ang nangunguna sa bansang Pilipinas. Nakaalis na tayo doon Bumalik pa tayo? Correct. Di ba? Anong nangyayari ngayon? Puro trapo. Di ba? Puro trapo ngayon? Yung totoo lang. Nakasubok na tayo ng ginhawa kay PRRD. Bakit pa tayo nagbalik? We missed the opportunity. Yes, we grab the opportunity. Kaya lang saglit. Instead na, nakatikim na kami ng tunay na leader kay PRRD. Ang susunod naming iboboto, yung hahanapin naming katangian, yung katulad ni PRRD. Naloko tayo, mga kababayan, na budol. Kala natin, kapag mabait, okay na. Ingot pala. Sayang Panalo na tayo sa buhay dito sa bansang Pilipinas nung pagdating ni PRRD. Pero binitawan agad natin yung ganung ugali. Bumalik na naman tayo sa basurang mga politiko. Yan. Ang opportunity, let's grab it. Ngayon, ito nga po'y sinabi ko kanina sa SMNI ng aming programa. Bibihirang darating yung opportunity na merong katulad ni PRRD na ganito, which na may pagmamahal, may kakayanan at hindi korap. Galit sa adik, galit sa rebelde, galit sa komunista, si Pastor Kibuloy. Bihira yan. I-grab na natin yung opportunity na yan.
isigaw na natin yan. Pag pinalagpas pa natin yan, ako'y naniniwala na may kasalanan tayo pag ginawa natin yan. Hindi na natin pwedeng sisihin yung mga politiko. Bakit? Binibigyan na tayo ng leader. Binibigyan na tayo ng totoong leader. Pinalagpas pa natin. Ewan ko sa inyo. Ha? Ewan ko sa inyo kung gagawin. Sayang no mga kababayan, kung sana si VP Sara ang presidente ngayon, baka nagtuloy-tuloy na talaga ang pagprogresibo ng ating bansa. Hay nako, ngayon mga kababayan, tignan nyo, nauubos sa mga resources natin dahil ninanakaw ang mga pondo na dapat sa mga project no, na makakatulong sa taong bayan. Ngunit napupunta sa kanilang mga luho. Inyo pa yan. Talaga namang wala nang patutunguhan ang politika sa bansang Pilipinas. Patuloy tayong malulugmok hanggat hindi tayo nagkakaroon ng maturity sa pagboto. Pag pinalagpas pa natin itong ibinibigay sa atin, tandaan po natin, uulitin ko, hindi po tumatakbo si Pastor Kibuloy dati. Ngayon lang. Palalagpasin pa ba natin yung pagkakataon? Yung ibinibigay sa ating regalo ng Diyos, palalagpasin natin, nasa sa atin na lang po yan. Kasi po, ang midterm election, itong election sa 2025, ay in preparation for 2028. Okay? Alam na alam natin, si VP Sara ang magiging presidente sooner or later. Ang pinaka-late na magiging presidente si VP Sara, alam lahat yan. Mapa DDS, mga kahit na po mga galit sa DDS, kahit pa mga pula, kahit mga dilaw, alam ng lahat na sinisira si VP Sara dahil alam ng lahat na si VP Sara ang magiging president sa 2028. Ika nga ay kung siya'y lalaki, the man to beat. Or the woman to beat. The president to be na dapat talunin is VP Sara. Alam na natin yan. Pero it is very possible also na pag nagmataas ang status, ang pagkapanalo ni Pastor Kibuloy, posible siya pa ang maging running mate ni VP Sara sa 2028. And who knows? Siya pa ang maging vice president natin. Tatandaan po natin, magkaibigan pong matalik ang mga Duterte, si PRRD at si Pastor Kibuloy. Matalik yan, alam ng lahat yan. Pero si VP Sara, humingi pa ng paumanhin sa KOJC. Nagpunta pa during the siege sa KOJC. Ang daming pulis and yet pumunta si VP Sara. So talagang suportado niya ang KOJC because of Pastor Kibuloy also. And hindi po natin alam, marami naman pong pwedeng maging kasamahan ni VP Sara na pagdatakbo sa 2028 ay magkaroon ng merong siyang maging vice president. Pero isa sa pagiging epektibo ay posible. Posible si Pastor Kibuloy. Coach Oli, parehas sila Davao kailangan medyo hiwalay. 'Di ba? So, para kunwari, Mindanao, Visayas, Mindanao, hawak ni VP Sara, kailangan ng boto galing from Luzon. Tatandaan po natin, marami pong supporters si Pastor Kibuloy all over the world, hindi lang po sa Pilipinas. So, very possible po na magandang katandem in preparation for 2028 ang Duterte Kibuloy. Yan po ang pakakaabangan natin. At dapat mapakita natin, sa ikatlo, mapakita natin sa gobyernong ito na hindi pwedeng inaapi ang isang tao. Hindi pwedeng ginagamitan ng kamay na bakal ang isang tao. Hindi pwedeng inaabuso ang kapangyarihan ng kanilang posisyon.
Ngayon, kung magiging number 1, number 2, or number 3 si Pastor Kibuloy, aba, aba naman, wow! Ayan po ay malinaw na statement sa pamahalaan ngayon na hindi epektibo ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya yan ay magbibigay sa kanila ng warning. Baka, posible, sila ngayon ay matakot na sa paggamit sa kanilang poder, sa kanilang kinauupuan, sa kanilang posisyon. Makikita nila, oy nako, wag na nating apihin ang mga taong bayan. Yan nga din na naisip ko, sir, no? Na kapag naupo ang mga Senate slate ni Duterte, magdalawang isip sa pagnanakaw tong mga buwayang naupo ngayon. Kasi nag-reflect sa eleksyon. Nag-number 1 si Pastor Kibuloy. Hindi epektibo yung nangaapi tayo. This could be, maybe, a chilling effect for them. Doon sa mga abusado. Ay, teka, ibahin natin ang strategy. Hindi epektibo. Kaya yan po yung mga nakikita ko na napaka-importante na maging number 1 si Pastor Kibuloy. Number 4, posible, ito po ang sukatan ng Duterte. Ng lakas ng Duterte sa national. Bakit kanyo? Alam po ng lahat, Duterte to si Pastor Kibuloy at magkaibigan tong lahat. At maraming katulad ko na medyo na-disappoint that we were expecting at least 1 or 2 man lang, 2 or 1 man lang na tatakbong Duterte sa Senado. Dahil nga napakanipis ng line-up ng PDP. Napakanipis yung mga tunay na oposisyon, na tunay na lumalaban sa abusado, yung tunay na lumalaban sa at hindi sip-sip, oo lang ng oo sa mga ginagawa ng administrasyong ito. 'Di ba? Isa po 'yan. Tama. Si Pastor Kibuloy. Kaya At saka ang gandang lineup nun, mga kababayan, meron tayong Congressman Marcoleta, may Atty. Vic, may Pastor Kibuloy. Dito pa lang sa tatlo, solid na. Tiba-tiba na ang mga buwaya dito. Walang lusot ang mga ito, no? Kaya straight vote na natin, mga kababayan, itong mga ini-endorso ni Tatay Digong. Napaka importante, no? Na mailagay natin si Pastor Kibuloy. Ang daming na-excite na katulad ko. Sumama ang loob ng kaunti, bahagya. Pero nabuhayan nung si Pastor Kibuloy ay tatakbo bilang senador. Kaya dapat mailagay natin siya. Yung mga tunay na DDS, I'm speaking of the real, yung totoo, hindi yung nagpapanggap lang. Hindi yung mga nagpapanggap na oposisyon ngayon. Yung mga tunay na oposisyon, yung mga tunay na DDS, alam ko, isa sa una sa listahan nila na iboboto ay si Pastor Kibuloy. Posible, yung boto na dapat ay nakalaan kay PRRD para sa Senado, yung boto na nakalaan para kay Baste sa Senado, I'm sure, yung tunay naboboto sa Duterte, ilalaan ngayon yung boto kay Pastor Kibuloy. Kasi tunay tunay na DDS. Bago pa maging presidente si PRRD, magkaibigan na yung dalawa. Tunay na lumaban sa mga komunista, sa mga rebelde ng bansang ito. Tunay na hindi. Tandaan nyo mga kababayan, maraming napasuko ng mga rebelde, no? Itong si Pastor Kibuloy dahil sa kanyang programa sa SMNI, na kaysa ikulong ang mga ito, isumbong sa pamahalaan, tinulungan pa niya na makapagbagong buhay. Korap. Tunay na hindi mangga. Tandaan po natin si Pastor Kibuloy, wala siyang posisyon and yet tumutulong siya. At kung gusto lang niya ng posisyon, correct, dapat nung panahon pa ni PRRD. Bakit ngayon lang? Hindi po siya manggagamit. Kaya kailangan po natin ngayon
si Pastor Kibuloy at sana magtulong-tulong yung mga tunay na oposisyon. Alam ko yung mga DDS boboto na talaga kay Pastor Kibuloy. Ang susubukan lang natin kuhanin ng suporta yung mga talagang mga makamarcos. And yet, inaamin sa sarili nila na ayaw na nila kay Marcos. Yung inaamin nila sa sarili nila na sila ay nabudol. Yung inaamin nila na naloko sila at namangga sila ni Marcos at abusado ang administrasyong ito. Pero sila ay dating makamarcos. Kung totoo na sila ay oposisyon at sila talaga ay hindi espiya lang dito. Yung talagang nahirapan sila sa buhay na pinaranas ngayon ni Marcos. Yan ang mga dapat nating i-convince na sumuporta kay Pastor Kibuloy. Ako naman ay naniniwala na hindi po pwede na ikaw ay talagang inamin mong nabudol ka, naloko ka ng Marcos, and yet hindi mo iboboto si Pastor Kibuloy. Parang medyo napaka-imposible po nun. Yes, karapatan nila yon, pero parang napaka-imposible. Unless yung sinasabing nabudol sila ni Marcos, baka lang naman, tanong ko, baka naman espiya lang. Baka lang naman. Hindi totoong anti-Marcos na. Hindi totoong nagalit kay Marcos. Ginagamit lang yung issue para makapag-espiya sa mga DDS. Yun naman ay nasa isip ko lang. Kasi parang napaka-imposible. Isipin nyo, inamin mo nabudol ka, nagalit ka, nagkamali ka ng boto. And yet, hindi mo iboboto si Pastor Kibuloy na siya kaya ginigipit ngayon dahil sa reason lang na siya ay nakipaglaban sa gobyernong ito. Dahil binigyan niya ng plataforma ang Duterte, dahil lang hindi sip-sip, hindi niya hinayaang sip-sip ang SMNI at siya. So ako sa tingin ko kung talagang inaamin nyo na kayo ay naloko ng Marcos or naabuso ng Marcos, it is impossible na hindi nyo iboboto si Pastor Kibuloy. Andun na tayo, tunay na Duterte yan, tunay na Tsaka walang rason na hindi boto si Pastor Kibuloy, mga kababayan, kaibigan niya ni Tatay Digong. Malaki ang tiwala nito sa kanya. nakipaglaban. Plus, kasi pwedeng sabihin ano ngayon kung nakipaglaban sa gobyerno? Ano ngayon kung maka-Duterte? Kung wala namang karanasan? Kung kurakot naman? Kung masama naman ang ugali? Kung hindi naman totoong leader? Tatandaan po natin, lahat po yan na kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay totoong leader. Actually, he is more than a leader. Kung anong nagawa niya siya kay OJC, ang lupit nun. Hindi, alam mo, pagka nakikita ko po yung KOJC compound, hindi maalis sa isip ko, ito ay hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Tatandaan nyo, ang bawat tao, bawat isa sa atin may capacity. We have our own gifts. Meron tayong regalo or talento galing sa Diyos. Yung naiisip niya, yung nagawa niya sa KOJC, that is leadership. Katangian po ng leader yon. Isa sa katangian ng leader, yung kanyang vision. Malayo ang tingin. Nakakagawa siya agad ng paraan. Isipin mo yung nangyari sa KOJC siege, kung paano niya nilutas yung problema. Nilutas niya ng pagmamahal. Love your enemies, hindi siya gumanti. Yan po, in an instant, a real leader can decide. Nung talagang huhulihin na at sasaktan na yung mga tao doon, nagpakita siya agad. Totoong leader, yan po. Pangalawa, zero corruption. That I will guarantee you. Zero corruption. Bakit? Nakita ko yung proof Kung corrupt si Pastor Kibuloy, wala yung kingdom na yan. Wala po yan. Tama. Kung corrupt si Pastor Kibuloy, wala siyang napapag-aral.
Alam nyo yung mga workers doon, lahat paaral, pakain, pabihis, lahat po, pati pamilya. Kung korap yan, hindi mo magagawa. Alam mo ang korap? Madali namang malaman ng korap eh. Doon sa isang syudad, isa lang ang mayaman, yung nakaupong politiko. Yung nakaupong pamilya ng politiko. Lahat ng members mahirap. Alam nyo ba sa KOJC, walang pag-aari si Pastor Kibuloy? Yan po ay pag-aari ng buong KOJC. Lahat po kumakain ng sapat. Napapag-aral. Napapagamot kung may sakit. Zero corruption po. Yan po maaasahan natin kay Pastor Kibuloy. Kaya nga hindi lang porket siya ay oposisyon o talagang tunay na lumaban sa pang-aamin ng gobyerno o tunay na Duterte. Hindi. Totoong leader. Hindi corrupt. May kakayanan. Ha? Hindi mangga. Tandaan po natin, ang tagal ng tumutulong si Pastor Kibuloy. Nagkaroon ba siya ng posisyon? Sige nga, parinig. Naupo yung matalik niyang kaibigan for 6 years. Humingi ba siya ng posisyon? Sige nga, parinig. Wala. Ha? Sa tagal niyang tumutulong at well-connected siya sa gobyerno, sa mga political leaders, nagkaroon ba siya ng posisyon or tumakbo man lang siya once? O ngayon lang? Kung ang ibang politiko wala pang nagagawa, tapos tatakbo, saka mangangako. Tapos saka pag nanalo, saka magbibigay ng ayuda. Di ba? Pero pag natalo yon, asahan mo, hindi natutulong yon. Correct. Di ba? Maraming ganyang kandidato. Tatakbo, tutulong daw. Nung natalo, tumulong ba? Di ba? Hindi. Yung iba naman, hindi naman tumulong. Hindi tumutulong sa taong bayan. Pero nung nanalo, doon lang tumulong. Ayuda pa, pera pa ng taong bayan. Bakit? Hindi niya pera yun eh. Si Pastor Kibuloy, iba. Tumutulong na dati, kung sakaling manalo siya, dati niya nang ginagawa yun. Kaya nga may resibo eh.